Ang mga nasunugan naman sa sunog sa Mandaluyong, halos walang naisalbang gamit at sa evacuation center na nagpalipas ng magdamag. May live report si Bob Gonzales. Bob. Igan, mahigit 1,000 pamilya nga ang nasa evacuation centers ngayon dito sa Mandaluyong matapos masunugan kagabi. Nangingilid ang luha ni Lola Corazon habang pinapanood ang bahay na kinatandaan niya na nilalamon ng apoy sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Narinig na lang daw nilang may sumabog bandang alas 7 kagabi kaya nagkumahog silang lumabas ng bahay. Ang ninuna ko po kasi mga apo ko eh. Dahil kasi di bali nang maubos lahat, wag lang yung mga apo ko. Sana kung nanonood po yung mga kapatid ko, sana tulungan na lang po ako. Walang natira sa amin. Isa lang ang bahay nila sa mahigit 500 bahay na nasunog sa Barangay Addition Hills at Barangay San Jose. Bukod sa mga bumbero, tumulong na ang mga tauhan ng Coast Guard na may base malapit sa nasunog na area. Nasa general alarm na ngayon ang sunog at yung mga bahay kasi dikit-dikit gawa sa light materials, pati yung hangin ay papunta rito kaya mabilis kumalat yung apoy. Ngayon ang isang pinangangambahan talaga ay itong communication towers ng Coast Guard. Kapag karaw kasi ito ay direktang nadampian ng apoy ay posibleng bumagsak. May mga sumasabog pa kaya di pinapayagan ang mga taong lumapit sa mga bahay. Pansamantalang inilikas sa Andres Bonifacio Gymnasium ang mga nasunugan. May mga pumunta sa gym kahit di pa talaga nasusunog ang bahay nila para raw masigurong ligtas ang pamilya nila. Delikado po kasi may mga bata eh. Kaya lumikas na kami. Pero hindi po ba uncomfortable? May mga bata pa, may baby. Siksikan mo dito. Oo nga po eh. Kaya lang pag doon naman po kami, baka biglang umano yung apoy, biglang lumaki. Mas delikado pa. Mas maganda na yung nauna na kami. Karamihan halos walang naisalbang gamit. Narinig po akong sumigaw na may sunog. Bukas po yung bintana namin. Pagbukas ko po ng bintana, ang lakas na po ng apoy eh. Tapos yung katapat po naming bahay, sigaw na ako ng sigaw kasi mga nakahiga pa sila. Nasa likod na po nila yung apoy. Kaya nataranta na rin ako. Ang nabitbit ko lang yung mga requirements ng mga anak ko. Birth certificate. Ayun lang po. Pumunta po yung pamangkin ko dun ngayon. Wala na po. Wala na. Sunog na po. Hindi pa natutukoy ang sanhi ng apoy. Pero ayon sa mga taga roon, nagugat ito sa away mag-asawa. Yun lang ang sabi nun sa amin, yung nag-aaway daw na mag-asawa dun sa taas ng bahay. Pagtingin namin sa bintana, talagang sunog na yung taas ng bahay nila, kaya nataranta na talaga kami lahat. Wala kami nakuhang gamit. Ang bilis, minuto lang po Sa ngayon, talaga. nasa 5 evacuation centers yung mga nasunugan. At isa na itong Andres Bonifacio Integrated School Gymnasium. Kung makikita nyo, ito siksikan yung mga tao na nandito ngayon. Mahigit 1,000 individual yung nandito ngayon. At marami sa kanila ay walang maayos na higaan. Puro mga karton, mga kumot at kung anong bagay lang yung naisalba mula sa mga bahay. Yun lang yung ginagamit nila ngayon. Kaya ngayon nag-aantay tayo dahil inaasahan na merong meals na ipapadala ang DSWD Mandaluyong. Kung meron naman po mga gustong magpaabot ng tulong sa mga nasunugan dito ay priority po nila ngayon ay yung pagkain, tubig, pati na rin po yung toiletries at dahil marami pong mga bata, mga sanggol na nandito ay yung mga gamit ng baby kagaya na yung formula, milk, pati po yung diaper. Samantala ngayong araw naman po, ngayong Lunes ay walang pasok sa Addition Hills Integrated School, pati na rin sa Andres Bonifacio Integrated School dahil ginagamit po yung dalawang paaralan na yan bilang evacuation centers. Igan? Maraming salamat, Bob Gonzales.